Wendell, ipangako mo sa akin na papalakihin mo ng maayos yung mga bata. Gusto ko na sa paglaki nila ay masaya sila. Kahit wala na ako sa piling nila. Rachel, huwag ka naman ganyang magsalita. Gagaling ka pa, magiging maayos din to. Cancer lang yan. Kakayanin to, napakaraming mga taong nakakaligtas sa cancer. Huwag mo naman akong sukuan ng ganito, mahal. Hindi ko kakayaning mabuhay nang wala ka. Pagmamakaawa ng lalaking si Wendell nang marinig niya ang huling mga habilin ng kanyang asawang si Rachel sa kanya. Bago ito tuluyang mawala ng malay, at ilang mga oras matapos nitong sabihin kay Wendell ang kanyang mga huling habilin, ay tuluyan ng binawian ng buhay ang babae. At katulad ng inaasahan ay sobrang naging miserable ang buhay ng lalaking si Wendell nang mamatay ang kanyang asawa na siya ring kauna-unahan niyang nobya. Pero kailangan niyang magpakatatag. May naiwan pa kasi si Rachel na 2 mga anak sa kanya. Sa katunayan niyan ay kapapanganak pa lamang nito nang siya ay bawian ng buhay. Isipin mo na lang, Wendell, na yung iniwan ni Rachel sa atin na anak niya ay isang himala. Sino ba namang mag-aakala na kakayanin pa rin ni Rachel na magdalang tao at mga anak pa kahit nilalabanan niya pa yung sakit niyang cancer? Napakatapang na tao yung asawa mo, Wendell. Napakabuti niya ring anak sa amin. Pagpapagaan ng loob ng nanay ni Rachel na biyanan naman ni Wendell na si Lorraine. Alam ko naman po kung gaano katapang na babae yung anak ninyo. Pero hindi ko lang po makita yung sarili ko na mabubuhay pa sa mundong to nang wala siya. Hindi ko po alam kung kaya ko pa pong alagaan yung mga anak ko. Para pong nasisiraan na po ako ng bait. Parang wala na akong kayang gawin sa mundong to. Ganun po yung nararamdaman ko ngayon. Paghihinagpis pa ni Wendell sa kanyang biyanan, niyakap na lamang siya ni Lorraine at pinatahan. Alam mo anak, masakit din para sa akin na mawalan ng anak. Ako ang nag-alaga kay Rachel simula nung isilang siya sa mundong to. At hindi rin matumbasan yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero kailangan kong magpalakas para sa mga taong mahal ko, para sa inyo. Kasi katulad mo, sinong aasahan mong aalalay sa iyo kung hindi ako magpapakalakas? Ganun din sa mga anak mo. Kailangan nilang may iiyakan na tatay. Kailangan nilang lumaki na may matapang na tatay. At alalahanin mo na lang lagi yung huling habilin sa'yo ni Rachel. Huwag mong kalimutan yung mga anak mo. Palakihin mo sila sa abot ng makakaya mo. Ganun mo na lang ipakita kung gaano mo kamahal yung anak ko. Tura ni Lorraine habang patuloy na niyayakap si Wendell. Nung marinig ito ng lalaki ay pinunasan ni Wendell ang kanyang mga luha. Pinapangako ko po sa inyo na ito na ang huling araw na iiyakan ko po ang anak ninyo. Patuloy po akong magpapakalakas para sa mga anak ko. Patuloy po akong lalaban para kay Rachel. Papakita ko po sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Wika ni Wendell habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Ngumiti naman si Lorraine sa kanya at nagpasalamat. Pero ang hindi alam ni Wendell ay dito pa lang pala magsisimula ang pagsubok na kakaharapin niya sa kanyang buhay. Nang dahil nga sa hindi inaasahang pagkakataon at panahon ay namatay agad ang asawa niyang si Rachel, ay kailangan niyang hatiin ang kanyang oras para alagaan ang bagong silang pa lamang nilang sanggol na pinangalanan nilang Erica. At kailangan niya ring maghanap ng trabaho. Kaya naman nakisuyo muna siya sa kapatid ni Rachel na baka ay pwedeng ito muna ang magbantay sa kanyang pamangkin. Alam mo naman kuya na sobrang busy ko eh. Bakit sa akin mo pa ipapaalaga yung anak ninyo ni Rachel? Maski ako, busy ako sa trabaho ko. Pangangatwira ng kapatid ni Rachel na si Marie Chris nang pakisuyuan siya ni Wendell na alagaan muna ang kanyang anak. Pasensya ka na talaga Marie Chris. Pero kasi wala naman ako mapagkakatiwalaan sa pamangkin mo. Lalo na at kailangan kong magtrabaho. Nakakahiya naman sa mama mo na umaasa kami sa kanya. Pakikiusap ni Wendell. Ngunit tila ba wala talagang plano si Marie Chris na alagaan ng mga pamangkin niya. Kaya naman nakiisip si Wendell ng paraan para mapapayag ito. Ganito na lang Marie Chris. Paano kung bayaran na lang muna kita? Araw-araw. Sa tuwing aalagaan mo yung pamangkin mo. Kailangan ko lang kasi talaga
Kasi kung hindi ko naman to papagawa sa'yo. Napataas ang kilay ni Marie Chris sa kanyang narinig at agad tinanong ang mga katagang, magkano naman yung ibabayad mo? Nagulat si Wendell sa inakto ni Marie Chris pero wala na siyang magagawa. Kailangan niya si Marie Chris para alagaan ang mga bata. Kung hindi ay pare-pareha silang magugutom. 1,000. Magbabayad ako 1,000 sa 2 araw. Sagot naman ni Wendell. Napakunot naman ang noo ni Marie Chris. Ang baba naman ng 1,000 kuya. Alam mo, ako magpapalit ng diapers ng mga to. Ako magpapadede dito sa bunso mo. At yung panganay mo naman, kailangan pumasok sa eskwelahan. Ako rin yung gagawa nun, parang alalay na nga ako eh. Pwede mong dagdagan mo pa? Uwi ka ng babae sa kanya. Huwag ka namang ganyang Marie Chris. Isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa ate Rachel mo. At saka hindi naman ibang mga tao yan sa'yo. Mga pamangkin mo yan. Anak yan ng ate mo. Kaya please, pumayag ka na sa halagang sinabi ko. Pagmamakaawa ni Wendell. Maya-maya pa ay pumayag na rin si Marie Chris pero sa isang kondisyon na hindi pwedeng sabihin ni Wendell sa mga magulang ni Marie Chris na babayaran siya nito para alagaan ng mga pamangkin niya dahil siguradong magagalit ito sa kanya kapag nalaman ni Lorraine na nagpapabayad siya para alagaan ang sarili niyang mga pamangkin. Agad namang pumayag si Wendell. Sa katunayan niyan ay mayaman naman ang pamilya ni Rachel. Mayaman ang magulang nito na si Lorraine dahil nagpapatakbo ito ng maraming mga restaurant. Pero may prinsipyo ang lalaking si Wendell. Ayaw niyang iasa ang lahat ng pangangailangan niya, maging ng kanyang mga anak sa kanyang biyanan. Pakiramdam niya ay hindi ito gawain ng isang matinong lalaki at lalong-lalong hindi ito magugustuhan ni Rachel kung nabubuhay pa ito. Kaya naman nagsumikap siya na makahanap ng trabaho hanggang sa matanggap nga siya sa isang shop bilang isang mekaniko. Kahit papaano ay meron naman siyang karunungan sa pag-aayos ng mga sasakyan dahil lagi siyang pinapatawag ni Lorraine sa tuwing may gagawing maintenance o adjustment sa sasakyan nito. O sige Wendell, Wendell pangalan mo diba? Bukas na bukas din kailangan mo na mag-umpisa ng trabaho. Kung may mga tools ka, pwede mong dalhin pero may tools naman tayo dito sa shop. At ito nga pala yung sasahurin mo. Tignan mo na lang. Uwi ka ng lalaking may-ari ng shop habang inaabot kay Wendell ang rate na babayaran nila sa pagtatrabaho ni Wendell. Nang tignan ni Wendell ang halaga ay masyado itong mababa para sa kanilang tatlo ng kanyang mga anak. Pero wala na siyang magagawa. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil napakahirap ng maghanap ng trabaho sa mga panahong ito. Meron naman siyang dating trabaho sa opisina pero dahil nga nagka-cancer ang kanyang asawa na si Rachel ay kinikailangan niyang umalis sa luma niyang trabaho para maalagaan ang asawa. Ngayon ay nahihirapan na siyang makahanap ng desenteng trabaho. Kung may reklamo ka tungkol dyan, pwede namang hindi ka na bumalik bukas. Maiintindihan ko. Saad ng may-ari ng shop kay Wendell. Umiling naman kaagad ang lalaki. Hindi sir, wala po akong reklamo. Sapat na po ito para sa akin at 2 mga anak ko. Marami po talagang salamat. Pagsisinungaling ni Wendell. Pero kailangan niya itong gawin sa kapakanan na rin ng 2 niyang mga anak. At nang makauwi na si Wendell sa kanilang bahay, ay sinalubong siya ni Lorraine. O Wendell, bakit ngayon ka lang nakauwi? Saan ka galing? Pag-aalalang wika nito sa kanya. Naghanap po kasi ako ng trabaho. Medyo nahirapan po ako pero nakahanap naman na po ako. Magtatrabaho na po ako bukas bilang isang mekaniko. Pagbabalita naman ni Wendell sa kanyang biyanan. Wendell, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Hindi mo naman kailangan magtrabaho. May pera naman ako. Kaya kong buhayin kayo, maski yung mga apo ko. At kung gusto mo, magtrabaho ka na lang sa restaurant ko. Di ba ilang beses ko naman ang in-offer sa'yo yun? Pag-aalalang wika ni Lorraine sa lalaki. Pasensya na po talaga kayo kung lagi ko po kayong tinatanggihan tungkol sa restaurant. Sadyang, hindi lang po kasi talaga ako magaling magluto. Baka masira ko lang po yung negosyo nyo. At saka wag po kayong mag-alala. Masaya naman po ako sa pagiging isang mekaniko. Kapag kailangan ko na po talaga ng tulong, sasabihin ko naman po kaagad sa inyo. Nalimutan ko po pala itanong. Nandiyan na po ba si Marie Chris? Dala niya po ba yung mga bata? Dagdag na tanong ni Wendell sa kanyang biyanan. Marie Chris? Wala pa dito, bakit?
Sa kanya mo ba pinaalaga yung mga bata? Gulat na tanong naman ni Lorraine kay Wendell. Opo, may problema po ba? Pagtatakang tanong ni Wendell. Bakit naman kay Marie Chris? Alam mo naman na sobrang clumsy ng babaeng yun. Siguradong hindi niya inaalagaan yung mga anak mo ngayon. Halika na nga, tawagan natin siya. Naku, dapat sinabi mo sa akin. Pasensya na po, hindi ko po nasabi kasi nahihiya na po akong humingi ng pabor po sa inyo. O siya, sige. Tawagin na muna natin si Marie Chris. Kasalanan ko rin naman kung bakit naging ganun yung batang yun. Sobra naming na-spoiled. Sagot naman ni Lorraine at agad kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang anak niyang si Marie Chris. Marie Chris, nasaan ka? Nasaan yung mga bata? Ang sabi ni Wendell, pinaalaga niya daw sa'yo. Bungad na tanong ni Lorraine sa babae. Yung mga bata. Oo. Sagot naman ni Marie Chris sa kabilang linya. At doon ay napagtanto nila na lasing si Marie Chris noong mga pagkakataong iyon. Marie Chris, nakainom ka ba? Sinong taong nasa tamang katinuan na mag-iinom tapos mag-aalaga ng mga bata ha? Nasaan ka ngayon? Pupuntahan ka namin. Nasaan yung mga bata? Patuloy pang pag-aalalang tanong ni Lorraine. Iniwan ko siya dun sa bahay ng boyfriend ko. Puntahan niyo na lang siya kila Mark. Sagot naman ni Marie Chris at tuluyan ng binaba ang tawag. Diyos ko talaga, yung bata ngayon, malilintikan yun sa akin pagka uwi nun. Nanggagaliiting wika ni Lorraine. Samantala ay nanenervyos naman na si Wendell at baka ay may nangyari ng masama sa kanyang mga anak. Halika na po, puntahan na po natin yung mga apo niyo. Pag-aalalang wika ni Wendell. Agad nilang hinarurot ang sasakyan ni Lorraine papunta sa bahay ni Mark na nobyo ni Marie Chris. Kinatok nila ng malakas ang pinto ngunit walang sumasagot hanggang sa makarinig sila ng isang malakas na ingay mula sa umiiyak na bata. Erica? Si Erica ba yun? Pag-aalalang wika ni Wendell nang marinig niya ang iyak ng isang sanggol. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang panganay na anak ni Wendell na si Laline. Laline, nasan yung kapatid mo? Nasa si Erica? Pag-aalalang tanong pa ni Wendell habang binubuhat ang kanyang anak na si Laline. Tinuro ni Laline ang kinalalagyan ni Erica at doon ay nakita nila na mag-isa lamang ito sa sala, nakahiga sa may sofa. Sino namang taong mag-iiwan ng sanggol mag-isa lang sa bahay? Sino nag-aalaga sa inyo? Tanong pa ni Wendell sa kanyang anak na si Laline. Pero umiling lamang si Laline at sinabing, wala pong naiwan po sa amin dito. Kanina pa po kami nandito at kanina pa po umiiyak si Erica. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Sagot ng bata sa kanila. Lalo lamang nang galiiti si Lorraine dahil sa sinabi ni Laline. At galit na galit ito sa kanyang anak na si Marie Chris sa ginawang kapabayaan sa kanyang mga pamangkin. Kaya naman agad nilang binuhat ang sanggol na si Erica at kinuha na rin si Laline pa uwi sa kanilang bahay. Doon ay matyagang naghintay si Lorraine sa pag-uwi ng kanyang anak na si Marie Chris. Maya-maya nang sumapit ang hating gabi ay umuwi ito ng lasing na lasing at hindi na napigilan ni Lorraine ang galit na kanyang nararamdaman. Muntik nang mapahamak ang kanyang mga apo dahil sa kapabayaan ng kanyang anak. Kaya naman walang ano-ano ay sinampal niya si Marie Chris na tila ba ay gumising sa ulirat ng babae. Bakit mo ko sinampal? Anong ginagawa ko sa'yo? Irritableng wika ni Marie Chris sa kanyang nanay. Anong ginagawa mo sa akin? Di ba pinaalaga sa'yo ni Wendell yung mga apo ko? Bakit pinabayaan mo sa bahay ng boyfriend mo na wala man lang nagbabantay? Ano gusto mo? Mamatay yung mga pamangkin mo? Panggagalaiting wika ni Lorraine. Bakit kasi sa akin pinapaalaga? Sinabi ko na nga kay Wendell na hindi ko yun aaalagaan. Pero pinilit niya pa rin ako. Sabi ko ayaw mag-alaga ng bata Pangangatwiran naman ni Marie Chris. Sa mga pagkakataong ito ay lumabas na si Wendell. Di ba nagkasundo tayo? Aalagaan mo yung mga anak ko. Kapalit na ang perang ibibigay ko sa'yo pero anong ginawa mo? Seryosong saad ni Wendell na tila ba tinatago rin ang galit na nararamdaman niya kay Marie Chris. Ano Marie Chris? Nagpabayad ka kay Wendell para alagaan yung sarili mong mga pamangkin? Hinayo pa kang bata ka? Sino nagpalaki sa'yo ng ganyan? Yung daddy mo? Ni-spoiled ka masyado ng daddy mo. Tapos ngayong nagloko yung daddy mo at naghanap ng pamilya magiging rebelde ka ngayon.
Saad ni Lorraine sa kanyang anak na si Marie Chris na hindi naman nagustuhan ng babae. Oo na, ako na yung mali. Kayo naman yung laging tama, di ba? Ni minsan hindi niyo naman nakikita yung tamang mga ginagawa ko. Puro mali lang yung nakikita niyo sa akin. Mas mabuti pang lumayas na lang ako dito. Pananakot ni Marie Chris sa kanyang nanay. Sa tingin mo matatakot ako, Marie Chris? Ito ang tandaan mo. Sa oras na lumayas ka dito, itatakwil na kita bilang anak ko. At bukas na bukas din, kakausapin ko yung mga abogado ko. Na kung sakaling mamatay ako, lahat ng pera, ari-arian at kayamanan ko ay mapupunta lamang sa mga apo ko, si Lalin at si Erica. Ni katiting ay walang mapupunta sa'yo, naiintindihan mo? Kaya sige, lumayas ka. Tignan natin kung anong buhay ang meron ka kung sakaling layasan mo ako. Matapang na saad ni Lorraine bago ito umakyat ng kwarto para magpahinga. Laking gulat naman ang naramdaman ni Marie Chris dahil sa sinabi ng kanyang nanay. Hindi siya makapaniwala na ipapamana nito ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang mga apo kaysa sa sarili nitong anak. Magmula noong pagkakataong iyon ay lalo lamang tumindi ang galit na nararamdaman ni Marie Chris sa kanyang nanay at maging sa kanyang mga pamangkin. Wala nang natira pang pagmamahal sa kanyang puso. Samantala, ilang buwan nang makalipas, simula nang matanggap sa pagiging isang mekaniko si Wendell, ay nakatanggap ito ng isang magandang balita. Wendell, balita ko, ang ganda ng performance mo dito lang mga nakaraan na. Natutuwa sa iyo yung big boss natin. At pinapili niya ako kung sino sa mga mekaniko ko yung pwedeng ipadala sa ibang bansa para doon magtrabaho. Mas malaki yung kita doon. Mas malaki pa kaysa sa kinikita ko. At oo, ikaw yung nakuha ko. Ikaw yung napili ko na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya it's up to you na lang kung gusto mong tanggapin yung offer ko kasi kung hindi, sabihan mo lang ako kaagad. Okay? Para makahanap ako ng iba. Diretso ang wika ng boss ni Wendell sa kanya isang umaga nang pumasok ito sa trabaho. Wait lang po sir, hindi pa po nagsising in sa akin. Bigyan po bang sabihin sa ibang bansa po ako magmamekaniko at makakakuha ako ng mas malaking sahod doon? Oo Wendell, tama ka nang narinig. Lahat naman kami nakakapansin sa sipag na ginagawa mo sa trabaho mo. Sobrang hardworking mo. At ganong klaseng mekaniko yung kailangan para sa ibang bansa. Siguradong perfect ka para sa spot na yun. Kaya kung ako sa'yo, tatanggapin ko na yun. Pagpapaliwanag nito kay Wendell. Ganito na lang po sir, pwede pong pag-isipan ko po muna saglit. Bukas ko po pwedeng maibigay yung sagot ko. Sige, okay lang naman. Basta bukas ha, sabihan mo ako kung oo o hindi. Pero siguradong napakalaking pagbabago sa buhay mo to. 4 o 5 beses. 5 beses na mas malaki ang sasawirin mo sa ibang bansa kumpara dito. Kaya pag-isipan mong mabuti. Ngiting wika ng boss ni Wendell sa kanya. Nang araw din na iyon, nang makauwi si Wendell ay kaagad niyang kinausap si Lorraine tungkol sa kanyang plano. Plano ko na pong mag-ibang bansa. Inoferan po ako ng boss ko na magtrabaho doon. Bilang isang mekaniko rin po. Pero mas malaki po yung sasahurin ko. Mas makakabuti po yun para sa mga bata. Pagpapaalam ni Wendell kay Lorraine. Pero okay naman yung sinasahod mo dito ah. Maayos naman yung mga bata at maski ako natutustusan ko naman sila. Bakit kailangan mo pang lumayo? Sagot naman ni Lorraine sa kanya. Napaisip ng saglitan si Wendell at doon niya napagtanto ang huling mga habilin sa kanya ng kanyang asawang si Rachel. Pinangako ko po sa anak ninyo. Naaalagaan at papalakihin ko po ng maayos yung mga bata. Bibigyan ko po sila ng magandang kinabukasan. Kaya po ngayong binigyan na po ako ng pagkakataon para magawa yun. Pasensya na po kayo pero hindi ko po ito kayang palagpasin. Sagot naman ni Wendell sa kanyang biyanan. Nag-aalala man si Lorraine pero pumayag na rin siya sa pagpapaalam ni Wendell at pinangakong siya na munang mag-aalaga sa kanyang mga apo. Maraming salamat po talaga ma. Malaking tulong po kayo sa akin. Wika ni Wendell sabay yakap kay Lorraine. At di nga naglaon ay nakaalis na ng bansa si Wendell. Nasanay naman na ang mga bata na si Lorraine ang laging nag-aalaga at nagpapakain sa kanila. Pero kahit ganoon ay namimiss pa rin nila ang kanilang tatay. Lalong lalo na si Lalin
Dahil may isip na ito noong umalis ang kanyang tatay sa kanila. Kailan po ba uuwi si Papa? Namimiss ko na po siya. Wika ng batang si Lalaine habang umiiyak sa kanyang lola. Malapit na, uuwi na rin yung papa mo. Nagpapakahirap at nagtatrabaho siya sa ibang bansa para mabigay yung mga kailangan ninyo. Kaya kailangan lang muna nating magtiis ha. Huwag ka mag-alala, sasabihan ko siya na kailangan niya nang umuwi, okay? Pagpapalakas naman ng loob ni Lorraine sa kanyang apo. Noong araw din na iyon ay tinawagan ni Lorraine si Wendell upang ipagpaalam dito ang nararamdaman ng kanyang mga anak. Wendell, lumalaki na yung mga anak mo. Di naman pwede na ilang taon ka bago umuwi dito. Baka pwedeng pakiusapan mo yung boss mo na makakauwi ka dito kahit 2 o 3 beses lang kada taon. Para kahit papano hindi nila malimutan na may tatay sila. Paghingi ng pabor ni Lorraine sa kanyang manuga. Pasensya na po kayo at hindi ko po ito naisip. Pero sige po, ganito na lang, kakausapin ko po yung boss ko para every 6 months makakauwi po ako dyan at makaka-stay ako kahit 1 buwan lang. Wika ni Wendell sa kabilang linya. At pagkatapos ay saglitang nag-usap ang dalawa. Pinakita rin ni Lorraine saglit kay Wendell ang kanyang mga apo. At doon naramdaman ni Wendell na sobra niya nang namimiss ang kanyang mga anak. Lalo pa at ang bunso nila ay kamukhang kamukha ni Rachel na yumaon niyang asawa. Sige ma, ganun na lang po. Uuwi po ako dyan every 6 months para makasama ko rin po yung mga bata. Pagpapangako ni Wendell. Natinupad niya rin naman. Sa loob ng 10 taon ay umuwi at bumabalik sa Pilipinas si Wendell para makasama ang kanyang mga anak. At lagi niyang pinaparamdam sa mga ito ang pagmamahal ng isang ama na kailanman ay hindi mawawala kahit na nasa malayo pa siyang lugar. Ngunit isang malaking trahedya ang magaganap. Habang nasa ibang bansa si Wendell at nagtatrabaho, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Marie Chris. At isa itong nakapanlulumong balita na kailanman ay hindi inaasahang maririnig ni Wendell. Kuya, patay na yung mga anak mo! Patay na si Mama! Hysterical na wika ni Marie Chris mula sa kabilang linya na talaga namang labis na ikinugulat ni Wendell. Marie Chris, masamang biro yan. Ang sinasabi mong patay na yung mga anak ko at patay yung nanay mo, dinadami mo pa. Sagot naman agad ni Wendell. Hindi, patay na talaga sila. Nasunog yung bahay na tinitirhan nila at pagkatapos ay namatay silang lahat na nandoon. Pagbabalita ni Marie Chris. Naibagsak ni Wendell ang kanyang telepono. Hindi siya makapaniwala sa mga katagang narinig niya. Lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta lamang sa wala. Wala na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Nawala na siya ng pag-asang mabuhay simula noong mamatay ang kanyang asawa. Nilabanan niya ito. Pero ngayon, sinasabi ni Marie Chris na patay na ang kanyang mga anak. Hindi niya na alam kung bakit kailangan niya pang magpatuloy sa buhay. Agad na umuwi si Wendell sa bansa upang tignan ang kalagayan ng kanyang mga anak. Pero sa kasamang palad ay hindi na makilala ang katawan ng mga biktima, kaya naman hindi na naabutan pa ni Wendell na nakaburo ng mga ito dahil agad itong ipinalibing ni Marie Chris. Bakit hindi mo ako inintay? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan na ililibing mo na pala sila? Sayang naman yung pag-uwi ko dito. Gusto ko pa sanang maabutan yung mga anak ko. Dismayadong wika ni Wendell kay Marie Chris. Ngunit imbis na humingi ng pasensya, ay tila ba mas galit pa ito sa kanya. Bakit kasi ang tagal-tagal mong umuwi? Ako nang nagpakahirap na mag-asikaso ng lahat dito tapos ikaw pa yung magagalit sa akin? Ginawa ko na nga yung mga bagay na dapat ikaw yung gumagawa eh. Huwag mo nga ako sisihin ng ganyan. Sad nito sa nagdadalamhating si Wendell. Pero wala nang lakas pa si Wendell na sagutin si Marie Chris. Masyadong durog ang puso niya sa pagkawala ng kanyang mga anak. Sobrang sakit sa pakiramdam na hindi man lang siya nakapagpaalam sa mga ito bago mangyari ang kalunos-lunos na trahedya. Ilang mga linggong nabalisa si Wendell. Hindi niya na alam kung paano pa ipagpapatuloy ang buhay. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan niyang tapusin na ang lahat. Gusto niya nang magpakamatay. Pero bago yun ay napagdesisyonan niya munang pumunta sa nasunog na bahay kung saan nawalan ng buhay ang kanyang biyanan at 2 niyang mga anak. Kinuha niya ang kamera na niregalo sa kanya ni Rachel.
at piniktura niya ang bawat bahagi ng bahay. Ngunit sa kanyang pag-uwi habang tinititigan niya ang mga litrato, ay may napansin siyang kakaibang hugis. Isang hugis ng batang babayang nakatago sa isang puno katabi ng nasunog nilang bahay. At nang i-zoom niya ang larawan ay doon niya napagtanto na ito ang bunso niyang anak na si Erica. Hindi siya pwedeng magkamali. Anak niya ito. Pero paanong makukuhanan niya ito ng litrato kung patay na ito? At naipalibing na ni Marie Chris. Nisisiraan na ba ako ng bait? Tama ba itong nakikita ko? Buhay si Erica. Buhay yung anak ko. Naluluwang wika ni Wendell habang tumutulo ang kanyang mga luha sa larawan na kanyang nakuhanan. Paanong nangyari ito? Anong gagawin ko? Anong sunod na gagawin ko? Diyos ko, gabayan niyo po ako. Patuloy na pag-iinagpis ni Wendell. Gusto niya na muling mayakap at makita ang kanyang mga anak. At alam niya kung ano ang nakita niya. Hindi isang multo si Erica. Kaya naman, wala muna siyang pinagsabihan ng mga bagay na kanyang nalaman. Sa halip, nag-hire siya ng isang private investigator para malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanyang mga anak. Pakiusap, gawin mo ang lahat. Magbabayad ako kahit gaano pa kalaki. Malaman ko lang ang katotohanan tungkol sa nangyari sa mga anak ko. Bili ni Wendell sa private investigator na nakausap niya. Tumango naman ito sa kanya at nangako na gagawin ang lahat para mahanap ang hustisya para sa kanyang mga anak. Sa loob ng 2 linggo ay taimtim na naghintay si Wendell sa magiging resulta ng pag-iimbestiga ng na-hire niyang private investigator. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga nangyayaring ito. Hanggang sa nakatanggap na siya ng text mula sa private investigator na hinar niya. Nakikipagkita ito sa isang malapit na coffee shop para may pakita sa kanya ang mga ebidensyang nakuha niya. Kaya naman, walang ano-ano ay agad na lumabas si Wendell para magmaneho papunta sa coffee shop na sinasabi ng private investigator. Nang makarating siya sa coffee shop, ay agad pinakita sa kanya ng private investigator ang mga ebidensyang nakalap niya na labis na ikinagulat ni Wendell. Ito yung recording ng pag-uusap nila Marie Chris at ng asawa niyang si Mark. Pakinggan mo. Wika ng private investigator sa kanya habang ibinibigay ang isang tape recording. Sa loob ng tape recorder ay narinig ni Wendell ang naging pag-uusap ng dalawa. Sigurado ka ba na sa'yo mapupunta yung mga pera ng nanay mo kapag namatay sila? Pag tayo pumalpak dito. Wika ni Mark sa kanyang asawang si Marie Chris. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Ang alam ko, binigay na ng nanay ko lahat ng karapatan sa mga apo niya. Kapag namatay siya, lahat ng perang pagmamay-ari niya ay mapupunta kila Erica at Laling. Hindi naman ako makakapayag na mangyari yun. Kaya mas mabuting mamatay na lang din sila kasama siya. Paano naman natin gagawin yun? Hindi naman pwedeng mamatay sila tapos makukulong tayo. Kailangan natin makahanap ng paraan na mapatay sila nang hindi tayo makukulong. Sagot ni Mark kay Marie Chris. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Susunugin ko lang yung bahay nila tapos lahat sila mamamatay ng sabay-sabay doon sa loob. At doon na nga natapos ang tape recording na pinarinig kay Wendell. Napatingin si Wendell sa private investigator. Ang ibig sabihin nito? Si Marie Chris yung nagplano ng lahat ng yun? Para makuha yung mana ng nanay niya? Tanong ni Wendell sa kanya. Tumango naman ang private investigator. Muli ay nagtanong pa si Wendell. Saan mo naman nakuha yung tape recording na ito? Well, hinak ko yung CCTV camera ng bahay nila. Pero sa kasamang palad, matatalino ang mga to. Nabura na nila yung CCTV footage. Pero buti na lamang at na-retrieve ko ba yung boses ng pag-uusap nila. Kaya nirecord ko agad bilang ebidensya. At bukod pa dun, meron pa akong nalaman. Ibinigay pa ng private investigator ang larawan ng mga anak ni Wendell. Dito ay nakita ni Wendell na nasa isang tila babahay ampunan sila Lynn at Erica. Anong ginagawa nila dito? Pagtatakang tanong ni Wendell. Ibig sabihin, buhay pa talaga ang mga anak ko. Tumango naman ang private investigator. Mukhang ganun na nga. Pero yung panganay mong anak, si Lynn, tila ba nawalan siya ng memorya sa nangyari. Si Erica naman, sa mga pagkakataong to, tumakas siya sa bahay ampunan. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nakuhanan mo siya ng larawan isang araw noong bumisita ka sa nasunog niyong bahay.
Baka nga si Erica talaga yung nakita mo sa litrato. Seryosong saad ng private investigator sa kanya. Hindi naman na napigilan pa ni Wendell na tumulong ang kanyang mga luha. Sobrang saya niya na buhay pa talaga ang mga anak niya at meron pa siyang dahilan para mabuhay. Yung biyanan ko, kumusta naman? Patay na ba talaga siya? Tanong niya pa sa private investigator. Sa pag-iimbestiga ko, mukhang oo. Totoong bangka yung ipinalibing ni Marie Chris. At mukhang nagawa niyang mailigtas yung 2 apo niya bago siya tuluyang mawalan ng malay at mamatay doon sa bahay. Ang kailangan na lang muna natin gawin, i-report ito sa pulis at ipakita yung mga ebidensyang naikalap natin para mabigyan natin ng hustisya yung totoong nangyari sa pamilya mo. Pagpapaliwanag ng private investigator at hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. Muli ay nakita ni Wendell ang mga anak niya sa bahay ampunan. Masaya siyang sinalubong ng anak niyang si Erica. Ngunit sa kasamang palad ay tama nga ang private investigator. Nawalan ng memorya si Lalaine kaya naman hindi niya maalala ang sarili niyang tatay. Pero isa pa rin itong malaking biyaya para sa tatay niyang si Wendell dahil kahit papaano buhay ang kanyang mga anak. Wala mang memorya ang isa niyang mga anak pero wala nang makakapantay sa saya na nararamdaman niya na makita at mayakap silang muli. Hindi nga naglaon ay nagkaroon ng investigasyon tungkol sa nangyaring sunog. At lumalabas na pinlano nga lahat ito ni Marie Chris para mapunta sa kanya ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng kanyang mga magulang. Pero bago siya ikulong ay kinausap muna siya ni Wendell. Marie Chris, hindi ka ba naaawa? Pinatay mo yung sarili mong nanay. At ngayon, gusto mo pang idamay pati pamangkin mo. Anak to ng yumao mong ate. Paano mo to nagawa? Pag-iinagpis ni Wendell. Pero wala lamang reaksyon si Marie Chris. Kasi simula nung namatay si ate, napunta na lahat ng atensyon ni mama sa inyo at sa apo niya. Para bang hindi niya ako anak. Dapat nga namatay na lang talaga yung mga anak mo eh. Kasi sinira lang nila yung buhay ko. Pagmamatigas naman ni Marie Chris. Sa mga pagkakataong ito ay hindi na napigilan pa ni Wendell ang kanyang sarili at nasampal niya na si Marie Chris. Matagal niya na sana dapat itong nagawa. Pero sa lahat ng pagkakataon ay nagtitiis lamang siya. Pero sa ngayon, punong-puno na siya. Hindi niya mapapatawad si Marie Chris sa nagawa niya sa kanilang pamilya. At kalaunan, nang makulong na si Marie Chris at ang asawa nitong si Mark, napunta ang lahat ng ari-arian at kayamanan ni Lorraine sa kanya at kanyang mga anak. Ngunit hindi ito gusto ni Wendell. Ayaw niyang makinabang sa kahit na anumang bagay na dahilan ng pagkamatay ni Lorraine. Kaya naman, lahat ng perang nakuha niya ay donate niya sa isang charity. At ang business na naiwan ni Lorraine ay pinagyabong niya naman. Pinangako niya na hindi niya ito papabayaan at gagawin niya ang lahat para paluguin pa ang pinaghirapan at pinakaingat-ingatan na business ng kanyang biyanan. Bilang pagpapakita na rin ng respeto dito at para na rin sa yumao niyang asawa.